and cover not their iniquity, and let not their sin be blotted out from before thee, for they have provoked thee to anger before the builders. So built they the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof, for the people had a mind to work. Okay, ulitin ka na lang yun ha. Sabi niya, so build we the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof, for the people had a mind to work. Let's pray, Lord. Mga salamat sa mga salita, Panginoon. Mga salamat sa mga testimony kanina. Safety, Panginoon. Victory kahapon, Panginoon. Ngayon po taas lang. We pray for those, Panginoon, na naiwan doon, Panginoon. Magpatuloy sila sa inyong katotohanan, sa inyong salita. At kami naman ay alalay to the best of our ability. But ngayon, Panginoon, dito sa San Mateo, I pray palain yung bawat isa muli dahil kailangan po, Lord, ng mga churches na nag-suporta. Kami naman po ay strong base for the faith and training ng salita, Panginoon. So, mensahe ngayon ay maintindihan namin at tumimo sa mga puso, Panginoon. Maintindihan namin paano i-apply din ito, Lord, but especially yung mga purposes nyo, Panginoon. Bakit may church at nag-aaral kami, bakit kami magawa. Intindihan namin at ito po ay lalo namin gawin at hindi lang maggumawa at magtrabaho. Gawin namin ito na may pag-ibig sa inyo, Panginoon, effectively. Commitment, Panginoon, nagpapatuloy at tuloy-tuloy at maayos, excellence sa aming ginagawa. Dahil kami po yung utak namin at puso namin nasa inyo at sa inyong gawain. Makita namin ng example ni Maya and others, Panginoon. Kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Mga po na po. Ay, kaya lang mag-start eh. Nawala yung tissue ko dito, Nay. Anong naanak ko ng last. Bilis, kahit ano. Tissue. Ayan, mag-start. Amen. Good morning po sa lahat. Morning. You happy? Nakahanda ba kayo? Tumanggap ng pagpapala ngayon. Yung inyong ano po, nasa tamang sitting arrangement ba kayo? Sige. So nakita natin, kilala niyo ba si Nehemiah? Binabasa niyo yung Bible niyo, andyan yan, isa yan sa mga book. So, pero yan, di ganun ka, pero sigat po ito, lalo sa mga churches, mga conferences nga, madalas ito yung tema. Kasi, ito po kami, bibigay yung background. Mabigay ka na yung background. No? So sila ay isa to sa Old Testament times, no? Kung saan excuse, nagbabalik na po sila sa kanilang place na sila nasakop. Pero tuloy ang buhay nila. Hindi natin yung arrangement So yan. So natapos nung nasakop na po sila, bumalik naman sila, ang naalala si Cyrus the Great, amen? Pinabalik sila. Pero syempre, sila pa rin yung gagawa, no? So si Nehemiah, siya lang yung leader at that time. Doon lang sa place ng madalas kilala sa walls, no? Kasi yung temple, nag-lead dyan, sina Ezra nga, and then si Zerubbabel, and then si Joshua yung priest. Ako ibang Joshua yun, So, pero si Nehemiah, napakaganda pa yung testimony niya kasi nilid niya talaga ang daming pagsubok, no? Makikita natin ngayon. Pero ang title natin ngayon, dalawa to no? Ang nakita natin dyan, for the people, so nagawa nila yung dapat nilang gawin. Kasi ang kape ko. Because, sabi dyan, because the people had a mind to work. So, yun yung isang title natin, no? A mind to work. Yan ang ginagawa ko po yung objective. Maganda rin title is Work for the Work. Okay. Ano yung work dito? Nung panahon nila, ang work is, ang task is gumawa ng wall. Kasi yung wall ay importante para magkaroon ng stability. Kasi yung mga nananakop, anytime pwedeng bumalik, di ba? Magdanakaw, pwedeng bumalik. So, wala kang wall, wala kang protection, basically. Kung makakalaban ka man, hindi ganun kadali. Pag may wall ka, madaling depensahan yung dapat mong depensahan. Amen? Ganun din sa bahay kung saan yan. Hindi pala tayo natuloy sa, ano yung the wall doon? Fort Santiago,
Ano tawag doon is intramuros, di ba? Ano yung sabihin intramuros? Intramuros is wall eh, mural, di ba? So, yun. Kaya may mga ganong kakakapal na ano, para maprotektahan niya nasa loob. Within. Yan ba yan? Okay. So, anyway, kaya isa sa mga kwento na napakahalagang kwento sa Bible, itong sa Nehemiah, parte yun ng ano, napaka-importanting parte ng city life nila, tsaka bansa nila. Kung walang wall, walang stability, walang protection, and therefore walang progress, mahirap, kung meron man mahirap, mabagal. Kaya yung naging task ni Nehemiah ay napaka-importante. Summarize ko na lang kasi yun. So, gaano kahirap gumawa ng wall? Ito sa panahon natin ngayon, eh, madali na nga supposedly. Kinukurakot lang. Kompleto na po ngayon. Maniwala kayo, pati engineering, practices, methods, kompleto na yun. Paano gagawa ng bahay? Nasa Google na. Gusto nyo, ChatGPT nyo pa, step by step. Pero kailangan mo pa rin gumawa. Magit ka rin ng AI, di ba? Ikaw pa rin tao ka pa. Yung tao pa rin ang gagawa niyan eh. Subukan mong robot ang gumawa ng hindi pa rin nila kaya. Ginagabayan lagi yan ng mga tao. Ngayon, punta doon yan. So, napakahirap nung sa panahon nila lalo, wala pang backhoe, wala pang ano man yan. Pero kailangan gawin. So, ginawa nila. Kasi sabi dito, kaya ginagamit natin illustration kasi nasa Bible nga eh. Lahat ng nakasulat sa Bible, importante para sa atin. Sabi sa Bible, sinulat yan para sa ating admonition and our example. Kaya ngayong umaga, yung title natin, Work for the Work. So, ang work sa kanila, dito lang kay Nehemiah, yung wall. Tayo, meron tayong gawain ng Panginoon. At anong gawain ng Panginoon? Itong church, soul winning, preaching, and everything else na susuporta doon sa mga importanteng gawain na yun. Amen? Kaya, ang title natin, Work for the Work. Magtrabaho ka para sa gawain. Pero ang another title is A Mind to Work nga. So ito medyo sikat na A Mind to Work. Dapat yung utak natin, puso natin. Pag wala kang puso sa ginagawa mo at utak, bara-bara, okay, nakakita ba kayo? Parang yung mga flood control. Yung malupit talaga hindi na natuloy eh. Sa papel lang, mayroong project, wala pala. So masira na ulo ng mga rin eh. Pati yung sistema natin, ba't di nahuhuli yan? Okay, so kalimutan natin pero nakasama ng loob eh, no? So dito tayo sa mga matinong project. Yan, pati project nyo sa school. Subukan nyo, hindi nyo pinag-isipan. Hindi nyo pinaghirapan. Hindi nyo ano mangyayari dyan? Walang mangyayari dyan. Sa bahay na hindi pinag-isipan, walang puso, kahit pinag-isipan wala na yung ginagawa. Naku na ito, ang ganda ng architecture, ang ganda ng engineering, pirmado, ganito ang dapat materyales, tama, at kung susundin yon, okay eh, kaso pag di sinunod. Guguho din yan. Yung latest naman na balita ngayon sa China, sa Hong Kong daw, kasunugan, ano ba yun? Palibasa nagtitipid itong mga ito, bamboo lang, pero uso daw talaga yan. Kahit ng iglesia ni Manalo, bamboo ginagamit yun, hindi ko alam kung nagtitipid or... Kasi mga scaffolding, ano yan eh. Nirentahan na lang yan, bakal yan dapat eh. So matibay-tibay yun, di na usunog yun. Ewan ko ba naman, papauso itong mga to, bamboo. Okay din naman ang bamboo kasi nasunog eh, ewan ko anong dahilan. Baka ibang dahilan. So kaya nga dapat iniisip yun. Kasi parang, nabasa ko kasi ano eh. Curious lang din kasi parang sinadyang ewan eh. Yun yung nasunog yun. Eh bakit kung nagre-renovate, ba't may tao dun? Siguro dahil sa labas lang nire-renovate. So malamang isa doon sa mga dahilan yung naggumawa noon, nagplano noon, or yung mga nagtrabaho doon, sabi nila, yosi lang daw ano eh. Tinapon sa hindi dapat itapon. Ganun po yung pag wala yung puso at isipan mo dyan, kahit saan yan. Alala ko na ito, kahit mga pastor na. Asan ba yung utak mo? Ba't walang nangyayari dyan? Kaya nabanggit natin kanina, kahit pa may mga success tayo, di ba? Na-realize ko rin yun, na nakikita natin yun, nakikita ng tao yun. Kasi doon yung puso natin, paano nga kung wala? Kaya natatapik natin ha?
So, yan, objective natin of course, mag-8 years na tayo, ay wala pong mangyayari pag wala yung puso at isipan natin sa gawain. Kaya ngayon, anong sabihin ng another title pala natin is excitement in the work of the Lord. So, alam ko, meron tayo last month lang, excited in soul winning. Excited ba kayo? Tingnan nyo yung katabi nyo. Mukha bang excited? Tingnan nyo. Mukha bang excited? Walang sagot ah. Tanungin mo, kapatid. Excited ka ba? Sagutin mo. Ano sabi? Naniwala ka? So ito. So dapat excited tayo sa gawain ng Panginoon. Nabanggit ko kanina, testimony time. Saan ka ganahan? Pag nagpayaman ka na nagpayaman dito, ano yung the best na sa palagay mong pang ano sa'yo? Sabi sa Bible, sa Proverbs, sabi, paasa ba yaman mo? Tignan nga natin yun. Ano tama? Ba yan? Mali ang aking. Malabo na mata ko eh. Reading glass ko nasa office. Beholding. Hindi yan. Sa Ecclesiastes pala. Maraming wisdom sa Ecclesiastes. Pakibasa nyo. Ready, go. When their goods increase, they are increased that live there. And what good is there to the owners thereof, saving the beholding of them with their eyes? Nagsabi niya, mayamang tao. Amen? At napansin niya, okay, dumadami yung pera ko ha. Siyempre, gagastusin mo rin yun. Dadami yung servant mo, papaswelduhin mo yan, malaki ng sweldo niya, kasi mataas ang expectation niya, kasi maganda dapat, masarap, kung ano man yan. Eh, kung nabasa nyo kayo, pati lang, panahon pa lang nila, uso na pala uniform eh. Naalala niyo yun? Kaya ngayon, nag-uniform kayo, di ba? Salamat sa amin, wala eh. Pero pag sa customer service ka, lahat yan naka-uniform. Buwisit ka man lang dyan, yung mga estudyante kayo. Bakit tayo sabi ko sa teacher ko, ba't kailangan pa kasi ganyan? May ano pa eh, gupit, lalaki. Kasal na. So, hindi ko naintindihan. Yun pala, sabi ng teacher ko, magaling din eh. Eh, pumapayag nga kayo naka-uniform eh. Oo nga, no? Ba't di ka, naka-uniform kayo? Uniformality. Kasi nga, may ibig sabihin. Dapat uniform, maayos, di ba? Eh, ganun lalo din ang gupit. Oo nga, no? Kaya yan, sa mga customer service, sabi nga sa inyo, eh kahit nga mga piloto eh, lalo yung mga stewardess, nag-serve ka, gusto ng mga lumilipad, lalo dati karamihan ng lumilipad mayaman eh. Ngayon, hindi masyadong gano'n. But anyway, kung tayo uniform kasi, para maayos kayong tingnan. Naalala ko lang ng Queen of Sheba. Di ba? Isa-isa napansin niya eh, pambihira ito, lahat naka-uniform. Ngayon, dahil magaling yung mga empleyado mo, babayaran mo rin yun. Di lumaki yung pera mo, laki din ang gastos mo. O, ano pa yaman mo? At ano pa? Dadami ng anak mo, ano man yan, gastos din. Kaya sino ba yung kausap ko kahapon? Kalimutan ko. And then, sa amin pala, si Jake. Sabi ni Jake, ipon siya kasi nakay ko sa, nag-party sila. Eh, nag-usap-usap kami. Kaya daw niya mag-asawa, gastos. Kaya sabi ko, nag-asawa ka, gastos din. Pag hindi ka nag-ano, magastos din. So, sumusunod yan eh. Eh, natuwa ako sa kanya, yung 13th month daw niya last year. Mayroon pa siyang na-save. Okay ito nainggit ako eh. Sabi, pero yun nga, hindi nakakaingit yun kasi kung makikita ka man, ginagastos mo din, ang isipin mo dapat, ginastos mo sa tama. Kasi kahit na dumami yung pera mo, ito, Bible principle, wala rin yan. Kasi bandang huli, ano sabi? What is good thereto, the honors thereof. Anong saysay niyan? Anong pinamabuti niyan? Meron
Kasi sabi niya dito, bandang huli, sabi nga ni Jamie, di ba, kumikita na siya, anong gagawin ko dito? Baliktad na. Pero pag sinet mo ako na, mabisyo ka naman, anong gagawin? Marami. Pero ang tanong nga, sa tama mo ba ginastos yan? Kaya sabi dito, kumbaga alam niyo, Ecclesiastes, may mga inaccuracy dito, pero in a way, meron pa rin siyang tinutumbok. Pero sinasabi niya dito, yumaman ka man, marami ka man, gagastusin mo yung kunwari sa mahal na sasakyan. Pwede namang hindi mahal na sasakyan. Eh bakit napakamahal na sasakyan mo? Wala lang. Gusto ko nakikita, maganda. Eh nakasabay ako, kwento ko na sa inyo na naglalaway ako doon sa ano niya eh. Ano ba yung sasakyan niya? Anong mahal na sasakyan? Huwag na muna electric. Basta matindi, hindi na Ferrari. Basta hindi ganun. So, ang ganda ng ano, kaya sabi niya, asar na nga ako dito, dahil sira eh. Kasi pag driver kayo nagme-maintain, doon pinapagastos mo yung ano, minsan kuripot din. Kasi nga, wala nang saysay yan eh. Hatid sundo lang daw ng anak niya na spoiled din. Anak ng boss niya, okay. So, ganyan yan eh. So, ang gusto ko sabihin dito, yung, bakit tayo napunta sa iglesia? Yan yung yaman, no? Yung yaman ay maganda sa umpisa, pero bandang huli, may certain degree of happiness ka lang madiderive dyan. Pero after that, wala na eh. Balik tayo dito. So, yun nga, yung work of the Lord is soul winning, kaligtasan. Kasi after nyan, langit na tayo, nakaprepare na sa atin lahat eh. So, dapat ginagawa mo yung dapat mong gawin dito para sa future and the eternity. Yun ang gusto sabihin doon. Okay? Anyway, so yun nga, sa Nehemiah, meron pa sinabi dyan, madaan natin mamaya, pero sabi dyan, nagawa po nila yung trabaho nila within 52 days. So, inaalala ko to, silang beses ko na nabasa to, pero hindi ko alam kung exactly from the start to the finish. Pero sinasabi, so mahirap ba yun? Mabilis ba yung 52 days? Ilan na yung project nilang flood control? Ang bilis nun. So, maganda nun kasi madami din naman sila, pero hindi sila ganun karami. Pero nagawa na dapat nilang gawin, basically. Yung mga project nyo, minsan, mabilisan din nyo, kaya nyo yan. Kung hindi nyo kaya, yun ang gawin nyo yung the best nyo lang. Pero sa kanila, nagawa nila dapat nilang gawin, mga walls yun, at sinabi doon kanina, wala nang butas. Kasi ang wall, parang chain daw din yan eh. Alam niyo yung the weakest link? Ano sabihin ng weakest link? Dapat alam niyo yan. Kasi chain man, napakatibay man yan, pero doon sa isang part lang ang bumigay, edi wala na rin. Ganon din, matibay yung iba, yung weakest link, bumigay. Kaya kahit sa church po, minsan ganyan eh. Gusto natin maakay itong mga to, may nakita sa ating mahinang, isang member lang mahina, nagkamali lang, kunwari, nagmura, kung ano man yan, natisod. Ganyan yung kapatid nyo yan. Yung para doon sa tao na yun, supposedly mawiwin na natin, naging weakest link ka. Kaya hindi maganda. Kaya anyway, doon sa wall naman, ganun din. Eh kung may wall sa paligid, may butas sa isang ano, di doon lumusod yung kalaban. Kaya yun po yung context dyan, may kailangan nila ng wall, nagawa nila yung wall. At therefore, success sila. Kahit wall lang yun, napaka-importante nun. Kaya ngayon, balik tayo sa, meron tayong points dito, napakarami nga nito eh. Pero i-reflect natin yung sarili natin dito sa kwento dito. Title natin, A Mind to Work. Ang work nila, wall lang, tayo. Marami din, wall din, no? Panalangin, pero soul winning yan eh. Bandang ulit, tsaka ma-please ang Diyos. At marami rin maligtas. Okay, again, di perfectly matetry natin lahat ng tao dito na napakatalino lahat, napakayaman lahat, at hindi ganun eh. Kailangan natin magawa yung gawain ng Panginoon. By the way, yun nga, kahit na ibang baptist, nabagay ko sa inyo na naliligaw na yung doktrina. Hindi na nag-soul winning, parang baliwala na rin eh. Pasosyalan na lang. Parang community na lang, parang, ay, gusto ko kasi may makausap ko. Yung bang purpose ng... Nabanggit nyo kanina yung mga ganung bagay. Tama rin yun, di ba, Prince? Masarap yung may nakakausap ka. Pero maliit lang yun.
na bahagi ng gawain ng Diyos. Ang gawain talaga ng Diyos, maligtas yung mga tao. Kasi sa bandang huli, magpapakasarap tayo, magpapakasaya na tayo sa langit na. So, pwede din tayo magsaya ng konti dito. Pero ultimately, ang work of the Lord is soul winning, and therefore, let us work the work. Pero dapat ang ating utak ay nandun. Kaya, again, ang subtitle, Excitement in the Work of the Lord. So, ano yung mga points natin dito? Meron tayong yung main, bilisan ko lang to kasi alam nyo na itong lahat eh. Para lang maging excited tayo, excited. 5, no? 5 main points para i-consider natin, para tayo yung tipong sinabi dito na parang sana tayo, mangyari sana tayo doon, no? Sana all, pag nakita mo. In 52 days, nagawa nila, ang dami nilang gawin kasi they have the mind to work. So, number 1, ano yung condition ng panahon na yun? Nabanggit ko na to, no? The condition before the work is broken walls. Yun nga, may wall naman kaso, alam mo na, sira. Ano saysay ng sirang wall? Wala. Pabigat, paano? Pasikip. So ngayon, tayo ganyan din tayo. Ayun, nabanggit natin kanina, mga kahinaan ng bawat isa, di ba? Sa testimony time. Iba sa atin, minsan magbabasa lang. May hindi pa perfect, di ba? Nag-aaral pa lang, klase pa lang, hindi pa magawa yung dapat magawa. Nagawa pero kulang pa rin. Iba sa atin mahina. Iba sa atin talagang parang yun na, city na walang wall, vulnerable. Sa Tagalog ng vulnerable, madaling salakayin, madaling talunin. Ganyan yung kondisyon natin ngayon eh. So pero yun ang kondisyon natin ngayon, no? Yun nga, i-relate natin sa sarili natin. Yes, sa time ni Nehemiah, may pagkakataon na gano'n ang kanilang kondisyon. Tanggapin natin. Actually, yung setting nito, na Nehemiah, si Nehemiah ay servant ng hari, no? Tingnan ko ulit kung sino nga ba yun. Dami kasing hari. Artaxerxes ba o si... Basta, hari ng Medo-Persia, which is Artaxerxes, doon pala sa sa Esther, no? Pero basta isa panahon to ng basta na captive sila, no? At si Nehemiah ay naglilingkod doon, no? Cupbearer nga siya. Importante raw 'yun, sabi nila. Parang ikaw yung pinaka-assistant ng hari kasi ikaw yung tumitikim ng hindi lang wine, pagkain bago yung hari, no? So, importante yung kaso, nung nabalitaan niya sa kanyang, ito yung sinasabi ko, Hanani, no? Hanani. Parang kapatid niya ba to or something? Nabalitaan niya na yung walls nga, kasi binigyan na sila ng King Cyrus ng pondo actually. Pinapagawa na yung temple. Kaso, yung wall, importante, siguro hindi nabigyan ng pansin. Na pwede silang salakayin lang doon. Kaya nung nabalitaan ni Nehemiah, dito nag-umpisa yung journey niya, tsaka yung calling niya, tsaka yung kanyang trabaho bilang supervisor engineer siya eh. At siya na rin nagpondo, no? Actually, yung hari. Yan ang kondisyon. Kung sabi dyan, sa 3, sa 1, 3, sabi dyan, ano sabi dyan? Pakibasa nyo nga, ready, go. And they said unto me, the remnant that are left of the captivity, there in the province, are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. Yan ang pinag-usapan natin ni Jeremiah, di ba? Ito yung after Jeremiah na. Sinabi na mangyayari siya, sasakupin kayo, susunugin yung mga bahay. Patigid, sinunog. Parang hindi na sila makapag-rebelde, no? So, yun yung condition nila. So, ano yung condition natin ngayon? Parang spiritually, parang tayong broken walls, eh. Di ba? Mahina, may kahinaan, mahina ulit, mahina. Madaling lokohin, madaling masway. Sa pamilya, sa church, kung saan man yan, pati individual nyo. Diba, nabanggit ko nga sa hindi, naloko pa yung ibang kapatid natin. Ano ba to? Di ba to nag-aaral? Di ba to marunong? Di nyo ba nalaman, nalolokohin siya?
Alam niya siguro, pero bandang huli, parang wall nga na binangga lang. Sinakop. Mahina kasi. So, pero maganda dito, sa kwento ni Nehemiah, ano nangyari dyan? Bandang huli, na-build yun eh. So, posible. Okay, anong kondisyon? Number 1, broken walls. Kaya sabi din dito, sinong gagawa niyan? Kanino ba yun? Para kanino ba yun? Sinong gagawa? Para sa atin yan, tayo gumawa. Kaya sabi rin lagi ng mga pastor, sabi, the greatest, sino ba yung mga nagyayabang minsan kahit sa ministry? Yung mga feeling nila, napakagaling nila. Parang minsan nga, pinapasunod pa yung pastor. Laging kwento ni pastor kasi may mga ganong member, engineer, ganyan. Puro forma lang pala. Supposedly magagamit na ng Diyos, hindi. Kasi hindi available. Kaya ito, tandaan nyo itong quote na to. The greatest ability is availability. Galing, di ba? May rhyme. Kaya hindi mahirap. Ano ulit yun? The greatest ability is availability. Available ka ba? Ako, pinakamagaling mag-soul winning eh. O sige, may soul winning. Ay, naku, hindi ako pwede. Hindi ka, sayang yung galing mo. Amen? Lala ko si Pastor, nag-reklamo eh. Kasi nga, di ba, may sakit nga siya. Minsan, nabanggit lang, di ko naman tatanong. Sabi niya, ba sa atin, sabi ko, mag-preach ka ng Sunday. Naku, hindi pwede. Pero marunong yun. Pero hindi available kasi, ano, natabaho, ano man yan. Kaya sabi naman dito, nakuha ko rin, the first step is not skill, but willingness. Walang rhyme. Pero ganun din, no? Isang kahit wala ka pang skill, katulad natin dito, nag-umpisa tayo dito, hindi naman tayo naghanap ng ano eh. Sino magaling dyan na maging member dito? Hindi eh. So, dapat willing ka muna, maligtas. Pag ligtas ka na, willing ka umattend para maturuan ka. Kaya yun ang nangyari dito. Kaya may call sa kanila. Ito yung number 2, no? So, may condition. Hindi maganda yung condition nila. Broken walls. Pero number 2, sa 4, sabi dito, it came to pass, si Nehemiah, nung narinig niya na ganun palang kondisyon nila, broken, naghihirap sila doon, walang wall. Ano ginawa ni Nehemiah? When I heard these words, I sat down and wept and mourned certain days. Diba, kanina, ilang oras ka umiyak? Si Nehemiah, days. Kasi nga, alam nyo, mayaman na si Nehemiah eh. Wala siyang pakialam doon, layo niya na eh. Parang tayo minsan, mga kaluluwa to, langit na ako eh. Nung pakialam ko, pupunta ka sa impyerno. Si Nehemiah, hindi ganun. At dapat di tayo ganun. Kung pupunta tayo sa langit, sila sa impyerno, iyakan din natin, amen? At hindi lang iyak. Mamaya, si Nehemiah, act siya. May action siya, hindi lang puro iyak. Pero umiyak muna siya. Kasi na-internalize niya, grabe yung pangangailangan ng aking mga kababayan. So siya umiyak, and fasted and prayed before God of heaven. So yan po ang una, no? Puro letters ito eh. Nangala ba kayo? Except yung isa. So una, the condition before the work, broken walls. Dito naman is the call to work. Okay? May problema, may task, sinong gagawa? Yung unang tao, bago gumawa si Nehemiah, hindi nga siya yung gagawa, siya yung engineer, siya yung ano eh. So, pero merong nag-fast, nag-pray. So, merong call. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng burden na yan. Alam niyo ba yun? Kaya sa church, dyan tayo sinasanay. Kanina iba, naiiyak na iba, wala pang pakialam. Pinapatigas pa yung puso. Pero si Nehemiah, nakita niya, layo niya doon. Pero na-burden siya. Ako, ang sarap ng buhay ko dito. Hayahay ako dito. Naghihirap yung mga kababayan ko. So matalino rin to, pinakita ng Diyos sa kanya, may pwede siyang gawin. Amen? Kayo, may pwede ba kayong gawin? Amen. Dami po sa impyerno, may pwede ka bang gawin? Doon nga tayo tinetrain eh. So mag-pray ka din, mag-fast, and then huhingi tayo ng tulong sa Panginoon. Kaya anong nangyari dito, nag-umpisa dito, siya yung nag-pray, and then tingnan nyo sa 17 ng chapter 2 na, bilis natin, no? Tapusin natin to eh. Then said I unto them, you see the distress that we are in. So, kinausap niya ko, pinuntahan niya muna lugar, di ba?
Sabi nga ni Brother Jeff kanina, tama rin yun. Pwede ka mag-chat eh. Kamusta kayo dyan? I'm praying for you. Okay din yun, di ba? May encourage na ako doon. Pero iba yung pinuntahan mo. Pray. Nandun tayo. Pinakita natin yung ating sarili doon. Nag-pray at nag-encourage. At may mga nagyakapan pa nga eh. Ano ba? Mga babae lang. Amen? Huwag niyo kami damay. So, naramdaman nila yung presensya ng taong nagmamahal sa kanila. Ganon din si Nehemiah. At hindi lang siya nakipagbeso-beso. Sabi diyan, no? Pinakita nila yung kondisyon natin. Ganito ang ating kondisyon. By the way, sinasama niya yung sarili niya, di ba? Andun na nga siya sa kaharian eh. Pero sinama niya dahil yung puso niya, o sino naiwan ang puso dito sa halala? May kanta sila panahon ni Daddy ganyan eh. May ano yun? Ha? My heart was left in San Francisco. Parang ganun eh. Yung pangit na ng San Francisco ngayon. Puro tayo na daw. Anyway. So, kasi doon yung puso niya. Kaya sabi dyan, how Jerusalem lieth waste, and gates thereof are burned with fire. Come and let us build up the wall of Jerusalem, that we be no more a reproach. So dahil ganyan yung task, ang kalagayan, gawin natin to. Magtrabaho tayo. Let us build. Kaya madalas ginagawa ito ng mga pastor sa pag nagpapatayo sila. Kasi totoo yun, di madali. Pwede natin gawin din to. Amen? Kahit di pa tayo nagpapatayo ng building, dyan nag-umpisa yan eh. Kung may puso ba tayo dyan eh. O kontento na tayo dito sa living room ni Pastor Ace. So ganda, may sarili tayong place. Amen? Ang sarap punuin nun. Sarap mag-invite doon. Ilang kayo? Okay, kaya yan. Doon tayo mag-preach ng gusto. So anyway, soul winning naman, di kailangan masyadong place. Pero still, maganda yung may place. So yung encouragement sa kanila, wall lang, wall. Pero importante yun. Let us rise up and build. The call to work. So yan yung call natin ngayon. May task, may kailangan tayong gawin. Gawin natin. Yan din sinabi dito sa ayun na yun. So, gawin natin. Pero maganda dito sa 18, no? Then I told them of the hand of my God, which was good unto me, upon me, as also the king's word that he had spoken to me. And they said, let us rise up and build. So, they strengthened their hands for this good work. So, ang dami nito. Yung una, may leader, si Nehemiah, sinama niya ang Diyos, kasi hindi naman niya gagawin yung hindi niya kasama ang Diyos. Pati yung hari, meron siyang approval at meron siyang ano dito eh. Kaso sa atin ngayon, wala tayong hari magpupondo ng church natin, amen? Pero meron tayong Diyos, hari pa rin siya. At alam na natin ang kalakaran dyan. Tayo rin na mag-aano dyan. Kung meron man sa labas, salamat. Kung gusto natin yung building din, separate, meron tayong Diyos na pwedeng lapitan. Amen? Okay. So, ano yan? The call to build. So, tinatawag tayo. Hindi tayo aasa sa labas. Ngayon, kung gamitin ng Diyos ang tao sa labas, salamat din. Amen? Ganun kasi nangyari dito, yung hari ang nagbayad. Amen. So, sobrang ganda ng testimony siguro ni Nehemiah. Actually, kahit Cyrus pa yan. Cyrus the Great, ang sabi doon, ang Diyos ang kumausap kay Cyrus. Pero siyempre, yung mga magandang patato, yung mga tawag dito. Yung nanguna doon, yung mga tinuruan ni Jeremiah, yung nag-hopes, nagtiwala sa Panginoon, nag-survive sila ngayon. Yung iba kasing kabayan nila, patay eh. Okay? Kaya nag-survive sila din I believe, yung magandang testimony, si Daniel, kilala niyo yan eh. Kung alam niyo yung Book of Daniel, patay yung iba, si Daniel, buhay. Diba? At pinalaya rin siya, ugod-ugod na siya eh. Kasi bata siyang nasakop sila, 70 years yun, o ilan na yun, siguro 90. Pero, buhay. Tagumpay. Anyway, so pangatlong points natin. Una, the condition, broken wall. Pangalawa, the call. Tinatawag tayo. So, ganun pa rin to, no? Number 3, alam nyo, sa madalas nating mga preaching, di ba, laging may,
So, okay, sinabi ng Diyos, may paraan, may kakayanan, may nagtuturo. Pero pag ginagawa mo na yung dapat mo nang gawin, okay na sana eh, kung walang, ano yung madalas meron sa buhay natin? Kalaban eh, no? At sikat na sikat to, huwag niyo papangalanan yung anak niyong Sanbalat, ang Tobaya. Ang pangin, no? Kaya wala pa tayong kilala. Ewan ko lang sa mga Middle East. Sabi niya sa chapter 4 na, no? Yung binasa natin kanina eh. It came to pass when Sanballat heard that he builded the wall, we build the wall, he was not, bilay mo, magandang bagay para sa kanila yon. Ngayon sa Sanballat parang siya eh, taga-ron siya na foreigner, parang gano'n. Wala yung puso niya dyan, wala siyang sa mga Udyo. Pero doon siya nakatira banda doon. Kasi kaya na nangyari doon, nasakop sila, syempre, up for grabs na yun, kung sinong gusto pumunta doon. Diba? Parang yung ngayon, itong sa Israel ngayon, alam niyo ba yun, yung Jordan, yung West Bank. Agawan doon, patayan. Kasi kontrolado na Israel ngayon yun. Kaya syempre mga Jordanian, syempre gusto na namin dyan. Patayan yun. Ngayon, walang gustong tumira doon kasi nga magulo eh. Kaya ginawa ng Israel, meron silang parang promotion. Pag dito ka tumira, ganyan-ganyan. So gusto ko sabihin, baka gano'n sila sa Sanballat, no? Tumira sila sa magulong lugar, hindi sa kanila yon, pero kung naman nila, basta siya yon. So pero kalaban siya, okay? Si Tobaya, mamaya mabanggit. So ano ginawa nila? Nung narinig nila, nakikita nila, malapit na silang matapos, gumagawa sila, pag may wall na dyan, di na basta-basta yan. Dahil wala siya pakialam sa mga taong yon, siya ay nagalit. Okay? Kaya point number 3, kung may kondisyon at may call, meron ding challenge. No? There is a challenge around the world. Dito ba, wala ba tayong challenge dito? Nung una, parang pero unang service pa lang natin, pinapatugtugan na tayo. Kanina nga, may tugtog na buti pinatay ngayon. Siguro, alam nila na, Anyway, may challenge dyan, amen? Kahit sa hala-hala, di ba? Dito, may mga challenges natin. Nung COVID pa, di ba? Yan ang maganda sa time natin. May ganong challenge. COVID. Doon tayo nagkakilala, amen? Buti na lang. Kasi hindi tayo sumuko eh. Amen. Di ba, nagsarado po ng church. Wala, talo agad. Umpisa pa lang. Isip-isip ko, Lord, anong gagawin namin? Hinto ang church, hinto soul winning. Quit na lang ako. Hindi tayo nag-quit. May mga naasal pa nga sa atin. At ganoon din si Nehemiah. Ayan na nga, nagalit and took indignation, great indignation and mocked the Jews. So yung mock is pang-asar yan, pero hindi lang basta pang-asar. Yung inaasar ka talaga na, kasi tinatawanan si Prince huwag yung natawanan, encourage yun rin, amen. May kainaan, si Jerickson nga kahapon din eh. Pero na-pick up niya yung sinabi niya. Ako wala akong naintindihan eh. Pero natawa akong naiiyak din. Kasi totoo nga yung condition ni Jerickson, di ba? Kaya namin natin na-invite yun. Kasi nga yung condition niya, ang hirap. Karamihan ng mga bata, ganun din eh, no? Saan ba ako? Yan. So may kahinaan ka na nga, asarin ka pa. Kaya nung unang nag-preach din ako, gano'n, syempre, mapansin ng mga yan. Ano ba yan? Sino ba yan? Baliwalay natin yan. Sino ba yan? Di ba? Mabuti na lang, yung mga kwento ni Pastor dito, tsaka Pastor Padre, gano'n din pala sila. Gano'n pala talaga yun. Inaasar sila, walang pakialam sa kanila. Inaasar pa, lalo na pag may mannerism kang magsalita. May mannerism ba ako dito? Minsan napakamot ako, di ba ganyan? Si Pastor dito, mannerism niya, gumaganyan yun. Minsan, ganyan din. So, pag inaasal ka ng gano'n, nakakaasal, di ba? Pero huwag ka papayag kasi may importante kang ginagawa eh. Alala ko tuloy yung CCF na, mayamang... Sino kasama ko doon? Kasama niya, aso niya. Anong ginagawa niyo? Alam mo ba taga-CCF ako? Anong ginagawa niyo? Kasi di nila alam yun, hindi na ginagawa yun eh. Ang invite nun, pamilya, business partner.
Ito Sanballat, ano bang ginagawa nyo? Pag binasa nyo to, talaga nakakaasar yan. Galing mga asar nito. Huwag nyo gagayahin, ha? Ito, basahin ko na nga iba. Ang sabi, what do these people Jews? Ang hina-hina nyo, pinapalakas yung sarili nyo. Yan, lalo pa nag-soul winning ka, alam nyo yan. Hindi ka naman pastor eh. Ba't ka nagaganyan? Tapos utal-utal ka pa. Pero pinapractice mo nga eh. Diba? Huwag kayong maasar, huwag kayong ginagawa nyo yung tamang gawain. Kahit habang ginagawa nyo yun, napipintasan kayo kasi nga, hindi na, wala nang perfecto eh. At alam nyo yan, huwag kayong magpapa-talo. Huwag kayong magpapa-hina ng loob. Amen? Amen. Ito ginawa dito, anong ginagawa nyo? Papalakas kayo, ha? Magsasacrifice ba kayo, ha? Re-revive ba kayo? Asal nito, they revive the stones out of the heaps of the rubbish which are burned. Sunog na nga yan eh. Ano, gagawin nyo? Bubuhayin nyo yan. Totoo naman yan, pero ako na-encourage ako minsan sa mga nakita mahirap, di ba? Yung lagi kinakwento ni Pastor, yung brother Angel daw. Di ko na na-meet yun eh. Pero ang trabaho na sa basura, gagawin niya, ngayon nga parang gusto kong gawin yun eh. Sa daming gagandang materialis ngayon, kahit basura, ang ganda eh. Pinambabalot lang ng ano. Yung ginagawa doon ng brother Angel, yun nga, hinuhugasan niya yung basura, yung plastic. Binebenta niya, bandang huli, yumaman daw yun eh. Yung sabi, totoo naman, yung junk shop dyan sa ano, di ba? Nung binibili natin dandi. Yung junk shop dyan sa Ampid, from here, bago tumawid ng tulay. Yung bata pa ako, naglalakad ako dyan, junk shop yun. Hanggang ngayon, mukha pa rin din. Maganda na yung lugar nila eh. Nakikinig ba kayo? Yun ang pang-asal nila. Yung iba sa atin mahirap, pero kaya tinatsaga namin kayo, nakikita ko sa inyo. Pag nagtsaga kayo, maniwala kayo, taob yung mga yan. Amen. Pag malakas ang karakter nyo, mas pinagpala kayo ng Diyos, ngayon iyak na lang kayo pag pinagpala kayo ng Diyos. Soul reading ka, hindi kayo dadami dyan. As if naman yun ang ating purpose. Yung tayong paramihan eh. Magandang dumami, pero mas madami ang naliligtas. Yan ang wala sila. Sila nga, niligtas eh. Sila asarin mo. Pero parang ganun. Reverse psychology nyo. Magpapaasal ka ba? Sanballat, Tobia? Gagawa kayo ng wall, sunog na nga yan. Pinalitan ng Diyos. Wala nyo kwento dito, binayaran ng hari yung mga timber, pati yung tagahakot. Sarap din ang buhay nila dito eh. Imposible sa buhay ko, Pastor eh. Walang imposible sa Diyos. Ako lang eh. Imposible ang Pastor nun talaga. Maniwala kayo. Mahihayin ako, wala akong suporta ng sino. Hindi ako marunong magsalita. Imposible. So may challenges. Nag-uumpisa pa lang sila, tinatawanan na sila. Ano yung matindi dito? Ito yung matindi dito, sabi, no, Tobia, the Ammonite was by him. Kasama niya si Sanballat. Anong sinabi niya? Mga ano to ata, Tito Vic and Joey ata to eh. Sabi niya, siya naman ang bumana to. Even that which they build, gumagawa kayo ng ano, yung ginagawa nyo, if a fox go up, he shall even break down their stone wall. Pag tinungtungan lang yan ng fox o aso sa panahon natin pusa, nangaasal ba? So ngayon ang gagawin natin. So bukod sa, of course, dapat malaman natin na hindi tayo, basta-basta tawanan kasi tayo ligtas eh. Alam pa natin yung Bible, ba tayo tatawanan? Sila tawanan natin. Though of course, inaakay mo, hindi mo agad tatawanan. Pero yung mga kalaban ng Diyos, tinitira yan. Amen? Wala kasi kayo ng Thursday. Ano yung Thursday natin? Yun ang magaling. May 1,000. Anong title natin ng Thursday? Nako, wala. Answering back the false teachers. Amen? Okay, yung subtitle natin. Ano yung title natin? For you teach rebellion. Okay. So anyway,
So, inaasal sila ngayon sa buhay natin ngayon. Ano ginagawa ng demonyo? Ganun din eh. Mag-aaral ka pala mag-soul winning. Yan, si Ate May, target yan. Gusto daw niya sumama, di ba? Gusto mo pa lang yan. Gagawa na ng paraan yan. Biglang dadami yung trabaho mo, kakasakit ka, wag naman. Di ba? Ganun yan. Dinidistract tayo ng demonyo, tatakutin ka, aasarin ka, distract naman, nagsabihin, ay, iba gagawin ko. Di ba? Kailangan mo magtrabaho, mag-aaral. Katamaran. Bigla kang tatamarin kung kailan. Doon yung action. Ito na yung action, oh. Labanan na to. Doon ka pa tatamarin. And then, ito, maganda rin to eh, division. Hindi ko na isa-isahin to, pero ang ginawa sa kanila din sa Tubaya. Actually, sa Ezra naman, magkasabay lang yan eh. Ginawa sa kanila literal, pinahinto sila nun eh. Pero temple lang kasi ginagawa nila. Pero bakit sila huminto? Mahina pala sila. Hindi, kasi talagang pinahinto sila. Kasi under pa rin nga sila ng Persia. Pero sinumbong sila, eh kasi yung si Cyrus patay na. Matagal din kasi na build yung second temple, no. Kaya nung nakita, wala na si Cyrus, pinahinto. Hindi iyak sila. Kasi magaling din sila. Sabi ng King Cyrus, ganito eh. O sige, hanapin nyo. Yung hinanap, nakita nga. Di tuloy ulit sila. So may paraan eh. Amen. Kung meron may distraction dyan, may division dyan, dito naman sa buhay ni Nehemiah, ganito ginawa. May, may traitor din dito, parang Judas. Kung alam niyo yung kwento, wala na din sa outline ko, pero alam ko yung kwento na to eh. By heart. Gusto niya silang sirain, parang sila yung ma-discourage sa church, ganun gagawin ni Satanas eh. Amen? Balita ko dito, may nagtatampuhan daw sa Bible quiz. Sinasabi ko nga lagi sa inyo yung Bible quiz na yan eh. Para lang matuto tayo, hindi nyo kailangang magpagalingan. Pagalingin yung sarili nyo, pero hindi to the point na kailangan mong away. Kasi pag napunta ka na sa away, tampo at magbaba mo na yan. Mababa ka na yan. Parang laging illustration sa yaman. Mayaman ka nga, sa langit naman, di ka mayaman. Ano sa'yo nun? Ganun din sa Bible quiz. Yung mataas ka sa Bible quiz, nangopya ka naman, or discouragement ka naman, anong grade mo doon? Overall. Negative. Amen? So, iwasan natin yun. So, anyway, ang ginagawa ng demonyo, okay? Laziness, division, pag-divide tayo, kami ni Brother Jis, pag kami na-divide, ang hirap doon. Buti, matibay-tibay kami niyang samahan kasi namin, maganda eh. Kung paano kami na-build. Misis, ganyan. Tayo, basically. Kaya mahirap ang demonyo, tibagin tayo basta-basta. Sinong gagamitin niya? Bago dito. Wala yun. Alam na natin kung paano i-deal yun eh. Anyway, pang-apat, ano yung una? Kondisyon, broken walls. Pangalawa, the call to challenge. The call to work, no? Ngayon naman, the challenge around the work. Mayroong kalaban. Ito kaya. Amen? May challenge. Ito kayang-kaya. Pang-apat, ito na yung ating hindi na sito. Ang sinabi sa ating text, sabi dyan, so build with the wall. So paano nila nagawa yun? May sikreto. Pang-apat, the secret to their progress. No? Paano nila nagawa? Kahit sila ay walang pera, may nag-provide naman, yes. Una, wala silang leader, nag-provide din ng Diyos, si Nehemiah. Yeah. Okay. May kalaban sila, ng asa, ng gugulo. Literal po ng gugulo to. Patayan po ang usapan niya kung alam niyo yung Nehemiah. Patayan ang usapan niya. Gusto siyang i-murder eh. Pinatawag si Nehemiah, punta tayo sa ganito. Mag-usap tayo. Sabi ni matalino si Nehemiah, ba't ako pupunta dyan? Importante yung ginagawa ko dito. Pero duda na siya nun eh. Kung alam niyo yung kwento. Duda na siya nun, papatayin siya. Nung siraulong to. At naalala ko pa dito, nung medyo umalis siya, kasi nga, servant siya ng hari, umalis lang siya sa ilang buwan. Magaling din magsalita yung mga kalaban. Biruin mo, bandang huli, yung kalaban niya, may kwarto na dun sa... Paano nangyari yun? Isang ganyan po yan sa ibang church. Kaya si Pastor kahit takot siyang umalis ng matagal eh. Kasi ang ganda ng ginagawa natin. Kunwari ako, umalis ako dito ng 1 buwan lang. Kunwari lang. Pagbalik ko, okay pa kaya kayo? Sana, kumalakas kayo. Baka biglang may member dito. Basta may member kami bago dito. Ito nga pala yung tinuturo niya. Oh. Hindi tayo King James. Mga ganun ba? Ang galing magsalita po yan. Yung mga nag-infiltrate ng churches. Mga Calvinist na yan. Ano man yan.
So, gusto ko sabihin dito, may challenge pero may sikreto sila. Hindi na sikreto eh. Yun na nga yung text natin, sabi, they have a mind to work. Yung utak nila andun. Parang imposible naman yan eh, yung utak nila andun, puso nila. By the way, yung mind, heart, minsan may kakasalubong yan eh. Kung alam niyo yung ating spirit, soul, and body, di ba? Ano nasa gitna yung will, pero dito yung soul, dito yung mind, dito yung ano pa isa? Emotion, the heart. Okay? So, important. Kaya kanina nag-iiyakan tayo, men. Amen. Hindi ito peke, ha? Doon iba problema, pero iba, yun doon yung puso din. Totoo yung kaya concern tayo mangyayari sa kanila kahit malayo na sila sa atin. Andun yung puso natin na iwanan sa alala. Buti na lang, marami tayong puso. Spiritual naman yun. Anyway, yung utak nila nasa paggawa eh. Nung nag-umpisa sila to, kaya nga lumiban pa si Nehemiah sa malayong lugar. Pumunta siya dito sa on-site, di ba? Andun yung kanyang utak. Yun ang sikreto na hindi sikreto, no? So wala silang masyadong maraming gamit, hindi rin sila maraming army. Kasi pag marami ito, yung mga Katoliko at saka iglesia, paramihan yan eh. Alam mo, carnal yung way nila eh. Kasi tuwan-tuwa na sila, yes, ang dami namin, malakas kami. Pag soul winning, ano magagawa? Hindi nga sila nag-soul winning, mali doktrina nila eh. Kaya tayo yung malakas sa loob dapat, amen? Sa case ng mga Hudyo, konti lang sila. Pero anong ginawa nila? Kwento kasi wala din sa outline kasi buti alam na alam mo yung kwento na to. Ang nangyari dito, literal na gusto silang sugurin. At hindi ito malalaking army din. Ito nga sila Sanballat and Tobia. Asarin natin to, patayin natin to. Kaya ang ginawa nila, kaya nagtatrabaho sila. Kung alam niyo yung kwento dyan, di ba? Yung isa daw, palay, isa weapon nila andito. Obviously, hindi ganun yun ha. Obviously, malapit sa kanila, yung kanila, habang nagsesemento sila, andyan yung barrel. Hindi, may bow and sword sila dito. Ibig sabihin talagang andun yung threat. Kaya pansinin nyo, kaya pag nag-preach ako dito, hindi ako nag-relax. Kasi kahit nakita ko, dumadami tayo, alam ko rin, yung iba dito, sinisilahan na kayo eh. Alam ko yan. Kasi nung nasila yung isa sa atin, parang nararamdaman ko na parang binaliwala rin natin. Okay lang yan, kaya lang, matatalino na yung mga yan. Hindi tayo nag-ingat, no? Or nagpatihulog din kasi. So, ganun sila. Nung nagtatrabaho, kahit nagtatrabaho, handang lumaban. Ganun tayo dito. Hindi ka magmamalaki na, puro Bible na tayo. Eh, dyan din nag-umpisa yung mga first century Christian. May Bible din sila eh. Eh, ba't may mga loko-loko rin sa kanila? May mga nasila rin sa kanila. Kasi hindi sila handa. Ngayon, si Nehemiah, ganun. Literal. No? Eh, di ba magpala yung may iso? Again, hyperbole or medyo talinhaga lang yun. Obviously, ibig sabihin anytime na kasi may watchman naman sila doon, di ba? So, kahit nagpapala ka dito, nagpapako ka dito, oy, may kalaban. Baba mo lang yan, laban na. Okay, so ganun dapat tayo. Sa buhay Kristiyano natin, kahit nag-preach pa ako dito, biglang may nagsasalitang ewan dyan, alam mo dapat how to deal with that. Amen? At yung nangyari nga sa atin dito, isa dito, may naiki-attend dito, okay naman sana yun. Kasi natunugan natin, ganun pala eh. Hindi pwedeng bayaan lang natin at wala tayong kasabihin na hindi pwede yun. Nakahanda tayong lumaban. So yun ang sekreto nila. Una, a mind to work. Yun nga, a mind to work. Alam nila may labanan, may posibleng wala. Laban. May mga subpoint tayo dito. A mind to work means a ready heart. Ang ibig sabihin, handa yung puso mo, magmahal at lumaban. Hindi mo lalabanan yung mahal mo ha. Pero parang gano'n. Kanina nagisigawan itong mga to, yung anak ko. Tamad daw. Yan talaga eh. So mahal mo sila pero papaluin mo kung kailangan. Amen? Ganun din dito. Pag na-disiplina kayo, nasabihan ka dahil mahal ka. Ganun yun. Pero ano pansin nyo dito? Pag binasa nyo ito, parang ang bilis niya. Ang galing siguro ng leader ni Nehemiah. Siguro. Pero yung mga tao din kasi sumunod, no?
Bandang huli dito, pag nakita mo, kaya 52 days, ang bilis nun. Hindi na ito yung kailangang gisingin. Hoy, gising na! Church na! Hoy, gising na! Hindi, ando na, hindi na sila kailangang pilitin kasi nga, they were eager. Amen. Maaga pa, trabaho, 52 days naman. Diba? Ngayon, sa ating buhay Kristiyano, talagang hanggang kamatayan yan eh. Pero again, may mga task tayo na, soul winning nga. O church, o soul winning, ganyan. Araw lang naman yan eh, alam nyo na yan. After anong araw yan, anong oras yan, o, gala na, either gala, pahinga, laba, ano man yan. Huwag tayong mapapilit. Ano pa? Letter B doon. A mind to work means a ready heart, but a mind to work means unity. O, ngayon, hindi na unity, si Sarah, saka si mga politika naman. Pero tayo dapat, they work together even as a family, even a group, no? Amen. Kung alam nyo po yung kwento dito na naman, ang galing din ni Nehemiah eh. Kahit sa mga company, ganun yan. Hati-hati yan. Ang tawag nila dun is delegation or yung hati-hati ng work. Ha? Ano yung work? Delegate, tsaka basta yun, di ko alam, no? Kanya-kanya ng trabaho, hindi pwedeng gawin lahat, di ba? Na ikaw lang. Ang ginawa nila dito, pamilya. Inisa-isa nyo, yung pamilyang ganyan, ginawa yung gantong, ganyan. Yung part ng ganyan sa ganyan. Tama yun eh, kasi andun din yung bahay mo. Alam nga namang gawin mo, isa kabilang ano. Ano tayo sa church dito? Sino yung aasahan mo, for example, na magluto? Depende, di ba? Nasa inyo yan eh. Yung marunong, di ba? Sino maasahan mag-soul winning? Karamihan dapat lalaki. Hanggat maaari. Amen? Sino nga asahan mo magpasto? Kunwari, yung malapit sa kanya yung gano'n. Yun talaga, lalaki sa atin. Tuldok na yun eh, no? Ano ba? Sino nga asahan mo magbigay? Kunwari, may project tayo. Sino nga asahan mo dyan? Yung hirap na sa buhay? Alam na yun. Pastor, ako na naman. Gagawin ko, di ba? So may organization yan. May proper handling dyan, may proper So ang ginawa nila, naalala ko yung kwento dito, ganun talaga yung pamilyang ganyan, ginawa yung ganyan dito sa lugar na to. So nagagawa yung dapat gawin. Amen. So ano pa yung sabihin ng mind to work? A ready mind, a mind to work means unity, and then a mind to work means commitment din. Yun ang sabihin nun eh. Pag andun yung utak mo, andun yung isipin mo, dapat matapos to, kailangan matapos to, gagawin mo, kaso lang, mahirap yan, kaso lang, salit na maglalaba ako, ano ba ginagawa ng panahon nila? Ganun din. Kung ano ginagawa natin ngayon, ganun din sila. Amen. Kung ano yung Sabado is pahinga mo talaga, or family time. Diba, ganun eh. Importante yung family, ha? Kung nasa church ka, di ba family time yun? Pag natulog kayo, family time din yun eh. Sabado pa sa di mga kasama soul winning kasi family, lahat na lang family time. So, family time, di mag soul winning kayo, family. O, di pa family time and soul winning time at the same time. Tapos, kaya may commitment yan. Kaya kahit ngayon, may commitment tayo, kung may project tayo. By the way, yung Thanksgiving natin, appreciate ko si Pastor, sabi nga, hindi tayo naniniwala sa first fruit nila ni Abante. Okay? Kaya sabi ni Pastor, Thanksgiving, alam ko na yun eh. So kaya sa Thanksgiving Day natin, wala tayong first fruit Abante style Pero meron din tayong Thanksgiving. Ibig sabihin po, pwede tayo mag-alay ng beyond the tithes kung gusto nyo lang. Pagkakataon natin yan, alam nyo na may ginagawa siguro natin. Hindi natin winawalda siya. Pero iniipon din sana natin yan, makaroon tayo ng sariling, parang malaki-laki tayo, di ba? Ang sarap punuin nun. Kaso malaking alaga talaga kailangan nun eh. Pwede tayong umupa. Kung sakaling, mayaman ka nun, nagsisipag kayo sa trabaho nyo. Kaya nga nung may nadagdagan tayo nag-tights, nag-support agad tayo. Ibig sabihin, okay na yun. Gusto kong bawiin. Yung mga ilang buwan pa, pag hindi nag-start yun doon, ewan ko na lang. Nakakaasar eh. Noon na yung fellowship doon eh. Anyway. Saan ako? Ayun, sa
A mind to work means commitment. Ganun talaga. Gusto winning mga pastor eh. Paano naman yung aking ganyan? Commitment. Hindi naman lahat eh. Yung tayo, everyday na gusto winning, hindi naman lahat ng pera lalagay dito. Hindi naman eh. Commit mo lang yung nakikita mong binibigay din ng Diyos sa'yo. Amen? Tapos nung nag-aaral lang ako, yung utak ko parang hindi ko na mahati eh. Alam mo ba yung utak, yung talino, dumadami yan. Amen. Pag mabilis ka magbasa ng Bible, bibilis din yan para sa school mo. Alam niyo ba yun? Amen. Ako nga, ang hinag kong magsalita dati ngayon. At akong rapper eh. Ayan. Amen. Commitment despite threats, fatigue, and mockery. Inaasar ako, pastor. Talagang affected ako pag inasar ako eh. Patibayin mong dibdib mo. Amen. Yun lang pala. Sinabihan ka lang pala ng ganyan. Yun lang. Diba? Topic natin isang ano rin, si Jesus. Di ba? Panginoon. Kung soul winner ka, lagi mo siya na-appreciate. Kasi sa yung pinaka-root, ano mo eh, siya yung babalikan mo. Kung naasar ka man, lalo na si Jesus. Hindi siya inasar lang. Hinataw siya eh. Pinadyakan lahat. Minura. Pinako. So yun, so pag may commitment ka, yung mind mo nasa work, hindi ka basta-basta, kahit nasarin ka, hindi ka basta-basta hinto, or magbabawas ng time sa panalangin, sa basa. Gusto ko sabihin ito, may natutunan ako, nakwento ko na sa inyo ito eh. Applicable to kahit saan. Pag iniisip nyo na mababawasan sa palagay nyo yung oras nyo, yung pera nyo, at yung time nyo sa Panginoon, may natutunan ako kasi tinuro sa amin sa office. Sabi niya, gumagawa siya ng isang bagay na walang kinalaman sa trabaho. At lalo siya nare-refresh daw. Yun ang sabi, totoo yun eh. Kung pag puro trabaho ka na, naduling ka na dyan sa, puro yun at yun. Lalo kami sa tech, wala ka ng exercise. Wala nang ibang bagay sa utak mo, kundi ChatGPT. Ay natutunan ko ngayon, mga prompt engineering, ganyan yung mga ano. Ano yun? Tapos mga ano na ngayon eh, vibe coding, ano yun? Sasabihin mo lang, sabihin mo, gawin mo ako ng ganyan. Puro yun na lang. Hindi, mag-church ka rin yun, ibang-iba yun, di ba? Pero may kinalaman pa rin. Kasi mas malawak ang scope nga ng spiritual. Amen. Tandaan niyo yan. At mas maganda pa. So commitment yan. So hindi kayo na, actually, in essence, hindi ka actually nabawasan ng oras. Pag nag-church ka, mas ganado ka later mag-aral kasi naka-refresh ka eh. Amen. Doon nag-aral ka, Bible, iba naman yun eh. Ganon din sa pagbabasa, nagbasa ka nga ng Bible, nabawasan yung oras mo magbasa ng lesson mo kung nagbabasa ka man. Pero bumibilis ka magbasa, Amen. comprehension mo bumibilis. Pag bumilis yan, yung dati mong kayang basahin, kunwari, kaya mong basa ng kunwari lang, sa isang linggo, isang libro. Kunwari, ganun. Eh, ang bilis mo na magbasa ngayon. Eh, pastor, nabawasan ako. Eh. Sa una, mahuhuli ka. Pero kung bumilis ka na magbasa, yung comprehension mo pa, napakaganda kasi tinutulungan ka rin ng Panginoon eh. Maniwala kayo prinsipyo sa Bible, maniwala kayo hindi. Yung mga magagaling kunwari dyan, ginaya sa Bible, nabanggit ko na sa inyo dati yan, dati pa. Ngayon, ang mga style ng mga kumpanya ngayon, mga GoFundMe, alam niyo ba yun? Sa palagay sa kinuha yun? Moses time pa lang yun eh, ganun na rin eh. O sinong gusto mag-donate dyan, donate kayo. Hanggang sumobra sa panahon ni Josiah, ganun din. Sabi niya, tama na. O, bakit yung mga kumpanya na mga galing talaga ngayon, bakit nagkakaroon sila ng funds? Ganun din. Crowdsourcing. Saan na nakuha yun? Magaling sila? Hindi. Commitment. Mga bawasan, hindi ka bawasan, madadagdagan ka na. So, they kept laying stones. So, kahit na mas pagod sila within that 52 days, napagod ka after, no, makakapahinga ka na, di ba? At least hindi ka na takot na may lulusob. Amen. So, ganun din sa atin dito. Ako nakita ko yung mga kapastoran. Pag ako naghapit ako ngayon, bata pa ako, pag tanda ko, at talagang matalino kayo, spiritual kayo. Kasi pastor dito ngayon, dami yung preacher eh. Hindi nagtanim na siya eh. Yun lang, may sakit siya. Pero, yun nga, kahit may sakit siya, buhay pa rin ang church. Amen? Ganun din sa trabaho.
Pag nakaipon-ipon ka, nag-business ka, tulo laway, lahat, pawis, kung ano man yan. Ano pala yung laway? Yung mga marketing siguro ganun. Binild mo yung career mo, binild mo, pagod-pagod ka dyan, pero bandang huli, di ba? Pag hindi ka na arawan, pag ano ka na, monthly paid ka na, di ba? May allotment yun na pahinga. Kahit di ka pumasok, may bayad yun. Parang ganun. Ganun yun. At nga, pag mas maganda pang ano yan, actually, mandated na nga yan, di ba? Pero depende, iba kasi yung arawan no? Pag ano ka na, privilege mo na yan, okay? Mumamatay na yung ating ano. Tapusin ko na to. So ulit, mind to work means joy in the task. Yan pa, napakaganda nito. Pag ang utak mo nasa gawain, hindi ka pipilitin at masaya ka. Uy, pupunta na naman. Uy, soul winning na naman tayo. Sino kayo mamimit ko ngayon? Baka mamit ko na yung aking, ano, di ba? Huwag naman ganun lagi. Pero nangyayari yun, amen? Hindi mo alam. Ngiti si Bad, may asawa ka na. Okay. So kaya ito yung pinakamaganda dito, ano no? They were not forced to serve, they want to serve. Nakita niyo ba yun? Kaya ang bilis nila, gawa tayo. Kasi hindi sila pinipilit. Pupunta sa church, di ka pinilit. Mag-soul winning, hindi ka pinilit. Mag-tithes ka, hindi ka pinilit. Ang hirap ng pipilitin. Oy, sumweldo ka na ba? Ang hirap nun. Kinakwento si pastor, ganun daw eh. But pwede ba advance mo yung, kasi kailangan ko ng ganyan eh. Advance mo na yung tithes, nakakaya naman yun. Move on tayo, sabi dito. Last. The completion of the work. Ano nangyari? Victory through willingness. Yan. So, ang sarap makibahagi. Tulad niya, pag may nag-soul winning, ilan na tayo? Yan na, wala na. Yan pa tayong backup dito. Amen? 5,000 na tayo. Yung mga kwento ng pastor pag nagpapagawa ng building. Ano daw? May building tayo na. Ay, yung isang sako ng ano dyan, bibigas. Sako ng semento dyan sa akin. Kwento-kwento lang yan. Ibig sabihin, meron kang bahagi, masaya ka. Amen? Pag wala kang bahagi, hindi ka masaya kasi spectator ka lang eh. Ay, ba't sila sa masaya? Wala kang bahagi eh. Yun ang malungkot. Pero may bahagi ka, may naligtas dahil tinaniman mo, iba naman, siya na yung umani. Hindi masaya. Amen. Hindi makahimin yung di na nag-soul winning. Amen? Nakita niyo na. So, anong gagawin? Makibahagi kaya basta dati na ako nakibahagi. Ibalay na akong pala. Bira, pati ba naman to? Napahinto na ako. May backup din ako. Amen? Nasaan na? Hindi, battery. Ito na nga lang. Load check. Load check. Load check. Amen? Amen. Yung pala, nakita ko na. Dali Cut ko na lang to. Parang baril, no? Extra magazine. Okay, nasa na ako? Nehemiah pala. Ayan. Hindi Song of Solomon. Nehemiah 6. Okay, mali. 6. Verse 15. May basa. Go. So the wall was finished in the 20th and 5th day of the month,
Noong una ko nabasa to, parang nalaglag yung pangako eh, sa totoo lang. Tapos, ano kayo ibig sabihin nun? Narinig ko sa preaching. Totoo talaga to. Ngayon, ano yung mga imposibleng gawain natin? Yan, 5,000 na yan. Yung iba, mas marami pa dyan eh. Laglag din siguro. Wala dito sa 5,000 na. Again, more or less yun, di ba? By the way, na-record nyo naman yung kahapon. Hindi nyo pa na-record, ha? Malagay nyo yan. So, ito na, the completion of the work. Balik sa C, no? Victory through willingness. Ang ganda nito. Kasi again, sa kaligtasan, sa soul winning, pwede mo pilitin ko dyan. Pag soul winning ka, kaya problema nga yung mga pastor nun dati. Sinusuportahan daw sila, walang mapakitang report. Wala lang, andun lang sila. Siguro, mag-meeting. Isang ganyan ng church, parang madali na mahirap na madali. Di ba? Minsan, daling pekein yan eh. Kaya may mga ganong missionary daw eh. Basta daw, mag-report lang. Ako yung anak ko na pala, 3 taon na pala yung anak ko. Salamat sa suporta nyo. Ha? So sinugawa namin dyan para mag-anak lang. Blessing din yung nakikita yung mga anak ng missionary na malaki. Pero yung ba yung report mo? Kaya sabi dito, ito yung ano, nang natapos nila yung kanilang gawain, napaka ganda, amen? Blessing. Parang isang task, monumental task na ang hirap pero nagawa. Ganon din tayo, no? Kaya sabi pa din sa lesson natin, no? Hindi basta-basta yun. Ang bilis nun. May mga pagsubok pa sila. Di ba? Kaya pag ganon, yung church na lang nag-succeed ng church, sinong pupurihin natin? Kunwari, 55 years na tayo. Ganon, buhay pa ba ako nun? Late tayo nag-start ako eh. But still, kung nagpapatuloy ang totoong church, soul winning church pa rin, King James pa rin, ng time na yon, biyaya ng Panginoon yun. Ibig sabihin, ang Panginoon kumilos dyan. At hindi ka, yung iba OA, kunwari, 52 years of God's faithfulness, hindi naman nagkatabaw. Ito ang mahirap pag-usga, pero, yun, ang Diyos ang nagpala. Pag na-accomplish natin ang task na napakahirap at imposible nga, amen? Sa panahon natin yan, daming kulto eh. Kaya hanga ako sa'yo, dito pa rin kayo. Pero lalo na pa nagpapatuloy at nagsasucceed at hindi nagpapatisod at ano man yan, ang Diyos ang naitataas, nagagawa ang gawain, therefore, tagumpay. Amen? Anong prinsipyo dito? God does great things through people who have a mind to work. Sa Tagalog, may mga bagay na gawain na napakahirap at napakadakila, pero pag ang Diyos ay, o yung mga tao ay have the mind to work nga, kumikilos ang Diyos sa kanila. Ganun po yun. Kaya huwag kayong, ang hirap naman yan. Nasa ng puso at isipan mo. Yan. Yung mga ibang application lang tayo dito, if families have a mind to work, marriages are rebuilt. Totoo rin to. May mga panalangin nyo, di ba? Yung papa nyo, parang imposible na yan eh. Hindi ko pa alam lahat ng kwento dyan, di ba? So, pero, imposible na yun. Basta hindi na magkakasundo ulit yung ganyan. Pero pag andyan ang utak mo, hindi na imposible. At ang puso mo at samahan tayo ng Panginoon. Pag ang churches ay andun yung mind to work, souls are saved. Amen? Amen. Hindi nga lang souls are saved, marami at tunay ang naliligtas. If Christians have a mind to work, revival happens. Tama din naman, no? If young people have a mind to work, mga bata pa lang, yung utak nyo, dito na, ano yung pwede ma-achieve nyo? Nabanggit ng iba eh, pero God raises future leaders. Tandaan yan, hindi tayo habang buhayan dito. Naalala ko si Pastor, bata pa yun eh. Ang bilis ng panahon ngayon. May mga pwede siyang gawin, nagagawa pa, pero ang dami yan hindi kayang gawin eh. Kasi talagang abutan ka na edad. O sino ngayon ang gagawa? Tanongin nyo, young people, tanongin mo yung kapatid mo, katabi mo. Sino magpapasto? Tanong mo. Sino mag-soul winning? Tulog ka na nga eh. Kayo na yun. Again, yung iba sa inyo mag-fail, yung iba sa inyo baka walang marating. Pero sana, magsuportahan tayo. Yung iba may mararating. Hindi yan iba sa inyo kasi naalala ko
Si Rizal pa lang, nung panahon namin, mga commercial yun eh. Every time, pag Rizal Day, laging yun. Ano sinabi ni Rizal? Ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Siya ba talaga nagsabi nun? Parang eh. Obvious naman yun, sa Bible din yun eh. At kaya ngayon daw, maraming bansa ngayon nauubos na, kahit Pilipinas daw. Kala ko nung ano, sino ba yung pinapakinggan ko nung isang araw? Kasi kala natin marami na tayo eh. Pero ang rate daw, even sa Pilipinas, 1.8 for woman na lang. Ibig sabihin, marami, hindi na nag-aasawa, hindi na nag-aanak. Kaya kwentuhan na namin ni Tatay Kino kahapon. Sabi, Kino, Lolo, sabi ko, mga sa kasi ang anak niya is 8, namatay isa. Tay, sa amin, hindi na nag-aanak yung mga, tawa lang siya eh. Kasi nga, sabi niya, masikip na kasi doon eh. Kasi sa kanila, malawak eh, men. O, sino pupunta na kalala? Magparami. Biyaya ng Diyos, pwede pa rin yan. Dahil pa nga ditong... yun, so walang imposible sa Panginoon. Revival, and then, mga kabataan, magiging leader din kayo at even better leader. Amen? Dapat mas magaling kayo sa amin. Hanggat maaari. Basta hindi na matang, kaya mo yan. Amen? Preachers, pag ang preacher daw, a mind to work, community is change. Di pa nga ano to eh. Nakuha ko lang kung saan to eh. Pero pag ang preacher talaga, andun yung utak, syempre, mga gawain-gawain, maliligtas yung mga tao, even yung mga wrong doctrine. Katulad yan, paano mo babaliin yung mga katangahan nitong mga iglesia ni Manalo kunwari, Katoliko? Mahirap yan, Pastor. Kaya yan. Hindi man lahat sila. Hindi naman isang araw, isang taon lang eh. Pwede po yan. Pag, alam mo, maraming church na ganitong klase, di ba, matalino din. I-approach natin sila, solve natin sila. Unti-unti lang yan. O ubos yan. Depende sa atin ding mind to work. Di ba? Kung alam mo yan, kaya yan eh. Hindi naman tumatapat yung mga yan eh. Hindi nga nag-soul winning yan eh. Hindi nga alam nila yun eh. Iba ang ano nila eh, paramihan, pasosyalan. Eh yung mga ordinaryong tao, alam nila hindi nag-work yun. Tinatawanan nga yung mga protesta daw sa ano eh. Ano nangyayari dyan? Ito ginagawa natin, ito yung pinaka. By the way, yung kwento ko sa inyo yung kahapon, no? Si Bad, nakakinig pa. Yung mga pastol daw na nag-iinit ang ulo ko eh. Tandaan nyo to ha. Yung dalawang babae sa sinirang ko, kaya siya may ministry na daw sila. Ganun ginagawa niyo mga iba, sinasanay lang kayo sa church, tapos biglang tarantaduhin sila. Yung pastol daw, binata, parang kay Buloy. Alam niyo yung ginamit ko ni Buloy? Ginamit pa daw yung, kasi nakwento ko yung kay Abraham, ginamit pa daw yung kwento kay Abraham. Kita naman si Abraham, di magkaanak, di ba? Yung alipi, binigay. Ganon din yung, ano na ko yun, sinaga ko yung documentary kay Kibuloy eh. Kasi yung tawag daw sa kanila, yung mga babae doon, parang, uy, pagpapalayan ka ng Diyos pag nagpagamit ka doon sa lingkod ng Diyos. Iraulo eh. Ngayon, ganyan yung mga kalaban natin, tapos hihina-hina ka pa. Ano mangyayari sa community natin? Eh, totoo yung kaya isa natatawa eh. Hindi seryoso nung una. Sabi ko, seryoso pinag-uusapan natin kasi nga, kung ganun-ganun yung, di ba, parang isa doon, yun daw sinasabi sa kanya, umalis na daw siya doon. Kung ganun ang mga sinahulong naglipa na sa atin, ano mangyayari sa bansa natin? Tapos, ng mga Katoliko, labanan natin ang korupsyon. Ikaw yung pinaka-korap eh. Pinapasamba nyo sa Diyos-Diyos yung mga tao, tapos aasa kayo ng katotohanan. Sinaulo itong mga to eh. Ba't ka napasok dito yun? Yun nga, hindi natin ma-accomplish yan eh. Ang dami ng ginawa ng Satanas. Pero still, may pag-asa. Pero yung utak mo ba dito? Yun ang tanong. Nakikinig ka ba? Iba sa atin, hindi nakatingin sa akin ngayon eh. Nakikinig ka ba dyan? Kaya nga hindi tayo recording dito eh. Iba yung recording dito. Live tayo dito ako na nga. Kaya tayo may sabi nyo eh, kung wala tayo doon, ang hirap ng akayin ng mga sa kanila eh. Pwede lang sabihin, pray natin, manood ka sa live. Kaya sabi rin yung pastor nun, yung mga pastor nyo, regalo sa inyo ng Diyos yan. Sinabi din naman yun sa Jeremiah.
Pero pag hindi kayo nagtapat, kukunin yan. Either mamatay, wala nang pumalit. Tapos di ka pa nakikinig. So anyway, saka na yung mga negative. Yung mga sumunod, at this time, alam niyo yung mga audio, later na sakop din ulit sila, di ba? Pero at least, nung time na yun, may patotoong Diyos, may patotoo yung mga panahon nila, mga lingkod ng Diyos ng panahon nila, may patotoo sila, nag-participate sila, nagtagumpay sila. At pinakita ng Diyos na kaya niyang gawin yung dapat nilang gawin. O yung pwede nilang magawa, I mean. So, tapos na tayo. So, do you have a mind to work? Yung challenge na ginawa nila dati, meron din tayong ganun. So, china-challenge din tayo ngayon mag-worship, pray, serve, reach souls. Ulit-ulit na tayo, no? A build, no? So, again, parang nung panahon na sa amin sa diet din, parang imposible din yun. Laging si pastor nang ganun. Bili natin to, bili natin yan. Isip-isip, bata pa ako, wala akong alam nun eh. So, wala akong tabang maayos eh. Pero pwede kang gawin. Kung soul winner ka, hindi mo alam, baka manggaling dyan yung hindi lang asawa nyo, o ano man niya, baka mga partners natin in the future. Hindi mo alam. Baka may mga tao dyan, mamamatay na lang, hindi alam gagawin sa pera nila, hindi mo alam. Meron. Kilala nga si mother eh. Ito, may-ari nito. Alam niyo ba yan? Natanda na yung may-ari niyan eh. Na ginagawa sa lupa niya, yun. Nakikinabang mga bulate, tsaka mga puno. Baka hindi niya alam. Hindi niya may kaligtasan pala, may gawain palang Diyos na totoo. Amen. Hindi mo alam. Kaya do the work, not grudgingly, but gladly. Amen. May tayong verse dito, kala nyo tapos na ako. 1 Corinthians 15:58, ano yan? Therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain. So magtrabaho lang, gawin lang, steadfast and abounding, hindi tayo hina-hina. Romans 12:11, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Pag naglilingkod, hindi yung malamya, matamlay. Kasi ibig sabihin, wala yung utak mo dun eh. Pag ando yung utak mo, mainit ka. Nakita ba yung nag-preach na walang kalatoy-latoy? Punta ka sa CCF. Kay Father, punta ka doon. Wala eh. Kasi mag-preach at hindi sila mag-preach eh. Kumikita na sila eh. Ang pakialam yun eh. Eh dito, labanan talaga eh. Nakita nyo naman tayo dito. Ano ba? Psalms 100. Kayo magbasa. Basa, ready, go. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Kanyang kabata ng yung kapatid, katabi mo. Masaya ka ba pag nasa church at umaawit sa Panginoon? Colossians 3:23-24. Alam niyo na rin ito, di ba? And whatsoever you do, do it heartily as unto the Lord and not to men. Knowing that of the Lord you shall receive the reward of inheritance, for ye serve the Lord Christ. Ganun lagi, pag naglilingkod ka, huwag ka panghihinaan. Ay, hindi naman ako nakita eh. Ay, hindi naman ako ganyan eh. Kita ka ng Diyos eh. Amen. Last, second to the last. Hindi pa to last. Sorry, alam ko gutom kayo. Nag-ano ako ng konti, nagkape. Okay, basa. Ready, go. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Huwag kang manghihinaan. Amen? Amen. Psalms 122. Sabihin niyo, wala tayong Bible eh. Ready, go. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. So, hindi lang pumunta ha. Pumuntang masaya. 1 Corinthians. At paano tayo sasaya?
Kung hindi mo napipicture na pagpapala yung lugar na yun at oras na yun, hindi ka masaya. Ayan, pero kung nakikita mo, matututo na naman ako. Nakikita ko ng simbahan, ma-encourage na naman ako. Masaya ka. 1 Corinthians 9:24. Go. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run that ye may obtain. Nalala ko na tuloy yung mga sisolve natin eh. Oh, ba't ka naglilingkod sa Diyos? Sigurado ka pa sa langit? Kung hindi ka sigurado sa langit, ano, magsisipag ka, ang saya maglingkod sa Diyos, langit ka ba? Hindi ko alam. Ano yun? Ngayon again, yung paglilingkod, hindi yun ang nililigtas, ha? Alam na natin yun eh. Pero, still, sinasabi niyo ba, di ba? Mamatay ka man, kapusing ka man, ano man yan, langit ka pa rin eh. Ba't ka parang problemado dyan? Ano, wala ka naman tiwala sa Diyos, nagdududa ka. Gusto mo doon sa Catholic, kaya Soriano. Pusin na natin. Hebrews 6. Mga ano lang to eh, mga alam na natin. Haba nito. Dito na lang tayo sa, yun na lang, 10, no? Let it go. For God is not unrighteous to forget their work and labor of love, which He hath shown toward His name, and that He hath ministered to the saints and to minister. Nakakatamad na makakain to si Brad eh. At tsagayin ko na naman. So dahil may mga tao doon yung testimony, daming sinasabi. Parang di mo matyaga. Minsan yun na lang, may mga tao kasing gano'n, gusto magsalita. Amen? Tsagayin mo. Ako, mataga ako dyan eh, kasi nakaganyan lang. Natututo naman ako. Sige lang. Ano pa yung mahirap paglingkuran? Yung mga pinapakain minsan, di ba? Pinakain mo na, napintasan ka pa. Naglilinis, ano pa, nag-preach, nag-aakay, nagdadrive, nagsusundo, di ba? Ano pa mga hirap na ministry? Napaawit, di ba? May nagtatayo ba kayo? Gusto na natin. Titus 2:14, ready, go. Who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity, and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. Pag niligtas ka ng Diyos, pinurify ka ba, tinuruan ka ba, para maglingkod ka, amen? Hindi lang basta-basta maglingkod. Anong klaseng paglilingkod daw? Zealous. Zealous ka ba? Baka selos ka eh. Iba yung selos jealous, iba yun. Zeyan eh. Zeal. Masipag. Diba? Masigasig. Alam niyo na ito eh. Hindi ka nagagamit oh. Tingnan mo yung katabi mo. Tanongin mo, zealous ka ba? Marked by active interest and enthusiasm. Pag pupunta ng church yan, basa, awit, hindi silos, di ba? Active ngayon, bukas, next week hindi. Silos ba yun? Alam nyo na. Second to the last. Uy, second to the last. Ready? Very famous. Ready, go. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest. Saan tayo pupunta lahat? May trabaho pa ba sa impyerno? Langit naman tayo, amen? Sabi nila sa langit daw, may trabaho pa rin. Kasi nga, isa sa mga magandang, gusto mo nagtatrabaho, di ba? Pero gusto mo i-pursue yung gusto mo lang. Pero again, kahit sa mundo, pwede mo i-pursue yung gusto mo. Pero
Kumita ka muna kasi may mga ganyan. May iba, mahilig anong gusto nyo gawin pag pera na kayo? Travel. Trabaho ba yun? Kunwari, yan. Ay, travel. Yung iba, yan ang trabaho, di ba? Pag stewardess ka, yun. Travel na naman ako. Nakakasawa naman lahat yan. Ano yung gusto nyo gawin? Magluto. Yung iba, yan ang trabaho. Matulog. Magtrabaho ka muna, di ba? Para later may tulog ka. Ganun din, di ba, bad? Pag hindi ka naarawan, gusto mo mag-soul winning, magtrabaho ka muna. Magtrabaho ka, may extra time, may extra money, makapag-soul winning ka. Amen. Pero again, pwede mo mag-soul winning mamaya. Pwede mamaya, amen? Ayun. So kasi mamamatay din tayo lahat, kailan tayo mag-isipag? Ngayon na. Kasi pag matay tayo, hindi tayo makapag-soul winning and everything else. Last, basta ang hirap niyan eh. Ang hirap niyan. Sino man nahihirap pa dito? Taas kamay. Ayoko lang aminin, pero mahirap. Mahirap naman talaga. Ano sabi ng sapatos ni Kerry? Ano sabi doon? Go! Tawa ako sa dating kong boss, kino-quote yan, di naman ligtas. Pag ligtas ka na, pwede mo i-claim yan, no? Pwede mong apply ang sarili mo kasi ligtas ka na eh. At alam mo, anak ka kasi ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos. Pag tutulungan ka ng Diyos, boom! I can do all things. Hindi ka anak ng Diyos, sino niloko mo? Anak ba kayo ng Diyos? Sinang ng Diyos dito? Taas kamay. Sinong hindi? Sinong tamad? Lahat ng bagay pwede kong gawin, lalo pag andyan yung utak mo at puso mo. Amen? Sa gawain ng Diyos, soul winning man niya, encourage yung bawat isa, especially soul winning. Turo, labanan yung false doctrine. 1.5 hours na pala ako. Okay lang, amen? Kasi nakapagpandesal ako. So anyway, I can do all things through Christ, amen? Kahit 3 oras ang preaching, amen? Oh, tuloy ko pa, hindi na. Ano yung title natin? Work for the work / a mind to work / excitement in the work of the Lord. Excited ba kayo? O ngayon lang? Pag oras na soul winning, pass ako, pass. Hala-hala, pass ako dyan. Soul winning mamaya, pass ako dyan. Hampasing, hindi siya. Pass. Ngayon time talagang gano'n. Naintindihan natin yun. Pero, isa pag naging regular na yung pass, hindi na pass yun eh. Sige, let's pray. Lord, salamat po sa iyong magsalitangin. Ngayon, encourage naman kami na palalahanan. But, again, yung mindset, hindi ko nabanggit mga yun. Yung actually, mindset to eh. Kung saan namin iseset yung aming utak. Ano ba yung mindset namin ngayon? Saan ka nakaset? Saan nakatuon? Ano yung inisip namin? Ano yung mga pinaplano namin at ginagawa? At patuloy na pinaplanong gagawin talaga at ginagawa. At patuloy na gagawin. Commitment namin saan ba? I pray. Panginoon, hindi naman kayo pabigat sa amin. Andiyan yung oras man yan, pera man yan, o effort, Panginoon, pagod, trabaho. Yan po ay ilaan namin yung tama sa inyo, Panginoon. Tutulungan kami dito ang plano kung paano, even yung mga actual na gawain, Panginoon. Hindi naman kami bulag, hindi naman kami dito iniiwanan na hindi alam ang gagawin, walang instruction na malinaw, hindi naman kami gano'n. Soul winning pa lang, kompleto sa instruction. Sa pera, Lord, napaka simple lang, 10%, tapos. Ang mahirap minsan sumunod. Sa oras, at least, once a week, the very least. Para matuto kami, of course, fellowship, Panginoon. Hindi nyo kami ginawa na mag-isa lang, iba sa aming personality, mapagsulo. Pero aminin namin sarili namin, kailangan namin ibang tao, para ma-encourage, matuto. Mag-check din namin sarili, paalala namin sila din. Kailangan namin bawat isa, so kailangan namin fellowship. So I pray, aming utak nawa, Panginoon, especially sa church, isa. At bawat individual din, ganoon din, ang aming utak, puso na sa inyo, sa inyong gawain. Hindi kami makasabi lang, Panginoon. Minsan may mga kulto, Lord.
tinuturuan kami maging tamad at maging untruthful. Nawa, hindi namin gayahin sila. Bagkus Lord, akayin nga namin sila sa inyo, Panginoon. Pangatuhanan niyo. So I pray, bawat isang Panginoon ay magtatapat sa inyo. Ang utak namin nasa inyong gawain. May panahon talaga na kami na-challenge. Kung naman yan, sa trabaho, sa pera. Naasar kami. May mga philosophy na minsan ay talagang parang natatalo kami, Panginoon. Nagtiwala kami sa inyo, Panginoon. Diyan, biyaya, sa lakas mo yan, sa resources. Pag bandang uli, Panginoon, kayo po ang aming paglilingkuran, yung tapat at sapat, Panginoon. Ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray.